Sa atin sa Pilipinas, kapag hindi mo kilala at minura ka, o kahit yung kakilala mo na at minura ka, ibang usapan yan. Pero maniniwala ba kayo na sa abroad, maraming mga ibang lahi, kapag binati nila yung mga Pilipino, puro mura yung sinasabi nila. Makakasalubong ko yung malaking ibon, no? Umiiwas. Meron na namang ibon dito. Dalawa na pala yung nandito. Mas malaki to kaysa doon sa isa kanina. They're coming here now, ah. Akala ko isang marabo lang yung madalas dito. Yung pala, dalawa na yan. Hindi ko alam, baka hindi lang dalawa eh. Dahil doon sa malapit sa bahay ko, nakasalubong ko nga yung isa. Pagdating ko dito sa may kantin, meron na naman. Yung mas malaki yung nandito sa may kantin. Baka hindi lang dalawa yan. How much is a necklace? Which necklace? Like this? Which one? Ah, Which one? Your original? original? Yeah. Original not? This is made in where? Huh? Made? Made Made in China. Congo? Yeah. It looks good also. Magandang araw mga kabayan. Ngayon nga pala yung isi-share ko doon sa mga hindi pa nakakapag-abroad, maaaring matatawa lang kayo o parang biro-biro lang. Pero ito, totoong nangyayari. Doon sa mga nag-abroad, alam na alam nila to. Pero bago ko po ituloy yung video, baka naman pwedeng paki-subscribe po yung munti nating channel. At kung sa Facebook ka naman nanonood, baka pwedeng paki-follow, like, at paki-share na rin po. Suporta lang po sa isang OFW. Sa atin sa Pilipinas, kapag meron kang bagong kakilala at minura ka agad, away na yan. O kaya naman basta minura ka, siguradong ibang usapan yan. Pero alam ba ninyo, nasa abroad, yung mga ibang lahi, kapag namit kayo, ang gagawin pagbati sa inyo niyan, puro mura. Kahit itanong nyo yan doon sa mga nag-a-abroad, talagang ganyan. Kahit ako, nung bago pa lang akong nag-a-abroad, yung mga nami-meet ko ng mga ibang lahi, ang mga unang-unang sinasabi niyan, ang pinakamadalas, yung P. Yan ang ibubungad sa iyo. Meron yung iba, ang sinasabi nila, yung ano mo, sinlaki lang ng munggo. Yung maliit naman yung ano mo, yung mga ganyan. Basta alam nyo na kung ano yung ibig ko sabihin na yon. Meron pa yung sinasabi, yung anuhin ko yung puwit mo. Yung mga ganyan. Sino ang nagtuturo ng mga salita na yan? Mga kababayan din natin. Kaya nakakalungkot mang isipin, yung ginagawa nilang pagbibiro, hindi maganda yung kinalalabasan yan.
Dahil ibinabalik nila yon doon sa mga kababayan din natin. Kapag nakakita sila ng Pilipino rin, yun ang sinasabi nila. At hindi nga lang pala lalaki yung mga nagtuturo ng ganyan. Mas matindi yung mga babae. Mas matindi yung mga sinasabi nila. Yan ang totoo niyan. Pero sa totoo lang, maganda naman yung reputasyon ng mga Pilipino sa abroad. Na masisipag, magaling sa trabaho, mababait. Yun nga lang, yun ang kapansin-pansin. Kapag may mga nagpapaturo ng Tagalog, ang simpleng-simpleng itatanong lang ng mga ibang lahi, paano bang bumati? Yan ang unang-una nilang tinatanong. Yun agad ang itinuturo ng mga kababayan natin. Kaya minsan matatawa ka na lang din, pero sa totoo lang, wala sa ayos. Eto nga pala yung kaibigan ko, si Paul Doctor. You are called doctor because you are born in the hospital. Yes, I called it because I was born in the hospital. You are saying you want to I want to learn learn some Filipino words. Yes, yeah. Which one? Like Like what? if you greet, like how are you? How are you is kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Papito, kumusta ka? It's good. But you know the best way is if you know the name of the person, instead of saying kumusta ka, you say the name like Papito. kumusta doktor. Oh, kumusta papito? That is the best way. Yes. Kumusta papito? Kumusta and then the name. Yes. That is the best way. But if you don't know the name, just say kumusta ka. Kumusta ka? Like how are you? Like hey, how are you? Kumusta ka? Like Kumusta ka. kumusta ka? Mm. Papito, kumusta ka? But if you know the name, just mention the name like kumusta doktor. Oh, kumusta That is dito? the best way. Then you mention the name and then the greeting will come after. Like And Papito, kumusta ka? you will reply, you can say okay lang. Okay lang. That Okay means lang, I'm good. mabuti. mabuti, I'm good. Oh. Mabuti is I'm good. I'm good. Okay lang, it's like the English. Okay, Like good, I'm okay. Okay, okay. Okay, So what Papito, else? Papito, kumusta ka? Okay lang. Now you make it easy. It's Okay, easy, what if you ask someone like, hey, can you give me water? There is a sentence with respect, but it will become long. Yes. Pwede po bang makahingi ng tubig? My friend, my friend. That thing is is very long. And even I can pronounce I it. can you can make it short like pahingi Pahingi ng ng tubig. pahingi ng tubig. Pahingi ng tubig. Oh, it sounds okay. Okay. That one is easier, huh? Yes, it's easy. Pahingi tubig. Pahingi Pahingi, or pengi ng tubig. pahingi and tubig. That one is easier, huh? Pahingi and tubig. Tubig is water. I want about pahingi. Bring or give. Pahingi is can I have? Okay, pahingi and tubig. Okay. Can I have water? Ah, Pahingi and tubig. What if the guy respond, okay? We start doing that one tomorrow. I will greet you. Pahingi. No. Kamusta? Kamusta? Doktor? Oh, then I will be responding. Okay lang. Okay lang. Mabuti. Okay lang mabuti. Or okay lang what ano yan? Okay lang. Okay lang. That means I'm okay. And mabuti is I'm good. Good. Okay. Okay, thank you. Okay. Tomorrow more Okay. words. Yeah. Kaya para doon sa mga kababayan natin na nasa abroad din, kung mayroong mga magtatanong na mga kung paano yung pagbati, basta may itatanong na maayos naman, sana naman ganyan yung ituro natin. Huwag yung puro mura, puro kalokohan ang ituturo natin. At bago ko tapusin yung video, shoutout po muna ulit tayo. Shoutout po kay Wuan Gray Fishing TV, Obet Pangilinan and Family, Neil J. Pones, at shoutout din po kay Master Amigo at kay Purple and Gold. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin. Maraming salamat po.